ng mga Aliman, nakarating po rito sa Luzon na lahi ng mga Hudyo. Tinanggap sila ni Presidente Manuel Quezon. Mahigit na 1,000 Hudyo ang pinapasok ni Presidente Quezon. Nung itaboy ng mga Aliman ang mga Hudyo sa Europa, dito sila nakakita ng pagsalubong. Eto, sandali lang po ito. Tingnan nyo. The 1930s were a dark time in Europe. The Nazi Party steadily moving toward the final solution of what they called their Jewish problem. Stormtroopers swept across Germany and Austria, burning synagogues, smashing and looting Jewish businesses. Jewish families quit their jobs, packed up their belongings, and fled for their lives. Many, even most, found there was nowhere to go. Nation after nation closed their borders. On the other side of the world, however, one nation opened its doors. More than 1,000 people attended a rally in Manila saying that Hitler had violated the inherent right of every man to freedom, life, and the pursuit of happiness. And to newly elected President Manuel Quezon, it was not a question of whether his country would help, but why other nations did not. Other countries perhaps did not think it that important. I don't presume to say. But I know that Dad had the moral courage to do it because he believed in the sanctity of human life and the right of people to live life as they believe they should. President Quezon showed the highest cards when he said simply, "It's the right thing to do." In the end, a deal made over poker, bourbon, and cigars would mean escape for over 1,300 European Jews. Most Filipinos are familiar with Schindler's List. Very few Filipinos know that Quezon was in his own way a kind of Schindler. Saying that the Filipinos would be glad that when the time of need came, their country was willing to extend a hand of welcome. Quezon opened his country and even a portion of Marikina, his private estate, to the desperate refugees. And the second mail, we got an announcement, a letter that said you've been accepted for a position in the Philippines. We went to the Philippines. Kita nyo, mahigit na 1,300 Hudyo ang pinapasok ni Presidente Quezon sa Maynila noong 1930 bago ang Second World War. Kaya may nakarating na lahing Hudyo dito sa Pilipinas. Tayo pong mga Pilipino, halo-halo na tayo ngayon. Meron tayong lahing Hapon, meron tayong lahing Malaysian, meron tayong lahing Chinese, meron tayong lahing Amerika, meron tayong lahing Hudyo. Kung ano-ano na po ang pinag-ugatan natin. Ang punto ko, mga kapatid, ngayong ating henerasyon, kung saan man tayo nanggaling na lahi, meron pong utos ang Diyos, hanapin siya ng tao upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuap siya at siya ay masumpungan. Bagaman di siya malayo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay masusumpungan natin kung hahanapin natin. Pero kung tayo ay hindi naghahanap ng Diyos, malayo siya sa atin. Malapit lang naman siya doon sa mga naghahanap sa Kanya. Hindi niya sila papahirapan. Masusumpungan nila siya dahil pagka hinahanap mo siya, malapit siya. Pero pagka hindi ka naghahanap ng Diyos, malayo ka . Basahin natin ang 2 kapatid na Daniel. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako,
na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ayon, sabi ng Apostol Pablo, merong mga tao, kagaya ng mga taga-Efeso nung araw, nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kayo kabilang sa bansa ng Israel, taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Merong mga tao malayo sa Diyos eh. Tapos sa 13, Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. nung panahon na yon, nalalayo kayo, ngayon, dahil kay Kristo, ay nalapit na kayo. Kaya alam nyo mga kapatid, meron talagang obligasyon tayong hanapin ng Diyos at mapalapit tayo sa Diyos. At kung nagnanasa kayo ngayon na bumalik, maganda pong sinyal yon. Magandang palatandaan mga kapatid, na may umaakay na Diyos sa inyo. At ang katapusan po nating pag-aaral ay sa Huwebes ng gabi. Tapos sa Biyernes po, kung loloobin ng Diyos, magbabautismo tayo doon sa makakatanggap at gustong magbautismo. Pero hindi po muna yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang atin po ngayong pag-uusapan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung bakit baka nararamdaman nyo. Gusto kong pumunta uli, gusto ko uling makinig. Gawa ng Diyos yun. Mahalagahin nyo po yun, mga kapatid. Yung magnasa kayo na bumalik, makinig ng kanyang salita, pag nanasa yun na galing sa Diyos. Ngayon, pag nakita naman ni Satanas na may nasa kayo, bumalik, makinig, ang gagawin naman ni Satanas, aalisin yung pagnanasa. Lalagyan kayo ng hadlang, baka maaari magalit ang asawa mo, tatay mo, nanay mo, aawayin ka, ganun. Marami na kaming karanasan, kaya alam kong sabihin yan. Pinibigyan ko lang agad kayo ng paunang sabi para matuto po kayong mag-analyze ng mga pangyayari. Tandaan nyo, dalawang bagay po ang umiiral sa mundo, masama at saka ang mabuti. Ang mabuti dapat manaig sa atin. Kaya lang, pagka magnanasa ka ng gumawa ng mabuti, tutuksuhin ka naman at pipigilin ka ni Satanas. Tingnan ninyo ang isang kasaysayang nasa Biblia. Pakinggan nyo lang po ito mga kapatid. Maaring maganap ito sa inyo. Sa isang talata ng Gawa, Kapitulo 13, versikulo 7. Nakasama ng Prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat si Elimas na manggagaway, sapagkat ganito nga ang pakahulugan sa kaniyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kaniyang mga mata at sinabi, "O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka ba titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon?" Tingnan ninyo, isang prokonsul, mataas na tao sa panahon ng mga apostol, isang otoridad ng gobyerno. Ang prokonsul, nagnanais na makinig, tinatawag nga si Pablo at saka si Bernabe. Minimithi niyang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 13:7, minimithing mapakinggan ang salita ng Diyos. Pero nung nagkakaroon na siya ng pagnanasang makinig, si Elimas naman na manggagaway, kapagkat yun ang kanyang pangalan ano ito, mangkukulam, manggagaway, humahad lang kay Prokonsul Sergio Paulo. Humahad lang, pinagsisikapang iwalay sa pananampalataya ang prokonsul.
nangyari po ito mangyayari ito pwedeng sa inyo. Na pagka magnanasa ka ng tumanggap ng pananampalataya at ng salita ng Diyos, may kakasangkapanin ng demonyo para ikaw ay hadlangan. Maaaring magulang mo, maaaring hindi alam ng magulang mo na gawa ng Diyos yung ginagawa mo, akala niya masama, maaari kanyang hadlangan. Maaaring asawa mo, maaaring kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, o kung sino man. Kaya ngayon, aalimin po natin. Alamin nyo anong klase kayong tao. Kayo na po ang bahala, hindi ako pwedeng humatol. May babasahin lang akong salita para malaman nyo kung anong klase kayong tao, mga kapatid, na nakikinig kahit sa ampun lugar ngayon na nakakonekta sa atin. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 13, at ang bersikulo ay 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa, at pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Meron pong manghahasik o yung pagsasaka sa ating bansa. Ang tawag magsasaka, yung nagtatanim. Lumabas siya para maghasik ng binhi, magtanim. 4 ang nahulugan ng binhi. Yung ibang binhi nahulog sa tabindaan. Yung ibang binhi nahulog sa batuhan. Yung ibang binhi nahulog sa dawagan. Tapos yung ibang binhi nahulog sa mabuting lupa. Ang nagbunga, yung nasa mabuting lupa. Yung 3 binhi na sayang. Kasi yung sa tabi ng daan, pagkahasik, nahasik yung binhi, dumating mga ibon, kinain. Sabi nung 13:4, tignan nyo sa screen. Sa tabindaan, dumating ang ibon, kinain. Yun namang nahulog sa batuhan, kumubatuhan, walang malalim na lupa, agad tumubo. Pero kumubatuhan, hindi makaano yung ugat, hindi makapasok yung ugat, natuyo. Nung sumikat ang araw, natuyo. Kasi walang sapat na tubig. Hindi siya makakuha ng tubig sa bato kasi sa lupa nandun yung tubig. Ngayon, yun namang isa, nahulog sa dawagan. Kung maraming dawag, mga siit-siit, mga damo-damo, nainis yung binhi, hindi rin nakalaki, hindi nagbunga. Pero yung nahulog sa mabuting lupa, nagbunga. Yung ibang bunga, 30, yung iba 60, yung iba 100. Ibig sabihin, yung nahulog sa mabuting lupa,